Kami na! Kanan! Pero wala pa kasing GC. Wala pang GC. So wala pa po kami ma-update. Alright. Nag-alright na lang ako, no? Okay, next question. Pero magalit, MJ. Mali No, pala binabasa sinabi ko ko kasi itong tagline. ang ganda rin itong next question. Ang ganda. Mula kay Chad, na Manila Feed. Since yung title parang talks about ghosting sa relationship, na-experience nyo na ba na biglang nag-disappear ang partner nyo at anong naging effect nito sa inyo? Kahit sino sa cast, meron ba naka-experience nun? Diyos me, dalawa nga yung anak ko, di ba? Nag-ghosting ako. Ay. Disappear. Oh. I have 2 children. I have Ashana and Svetlana. That's it. I move on with my life and my children is beautiful. So minsan, pag feeling mo gina-ghosting ka, nasasaktan ka, okay lang yun. Kasi you deserve someone better. So nag-ghosting ako ng twice, iniwan ako, nag-disappear talaga as in. And then I found my last love. O, di better. Buti na lang, ghosting nila ako. Hindi ko makikilala si Bebe Love ko. Kaya okay lang yung girl. Eto na ang nasya lang about it. Hindi na sila nag-ghost. Nagpaalam naman sila. Sabi niya lang, Kim, alis na kami. Buti nga sa'yo, nagpaalam mo sa akin, DN. Ay, diba? Oo. Nagpaalam naman siya. Pero ano sabi mo, Kim? Rejection is? Redirection. To? To Anybody else from the cast naka-experience nun? Ghosting? Wala? Ang gagaling naman? Ang pa-perfect na mga Ikaw, relationship? wala ka bang, naging host? Wala na? O, wala na, Chad. Dalawa lang. Chad. Nagpaalam din daw siya. Paalam din. Mas magandang siya nagpapaalam. Nawawala na lang bigla si Karina sa set. Bumabalik naman. Bumabalik naman, bumabalik naman. Okay, next set of questions from Goldwyn Reviews for Kim and Pao. If there's something na kaya nyong mag-disappear ngayon or bukas, ano yung something na yon at bakit? So it's something that you want to disappear, like tomorrow. Ano yung, is it a material thing? Or anything, no? Anything. Something na gusto ko mag-disappear bukas. Siyempre lahat ng sadness, lahat ng pain, gusto ko maalis na yun para happy na lang. Pero hindi ka naman magiging tao kung hindi ka nakakaramdam ng pain. So wala na lang. Pao? Sa akin parang gano'n rin in general. Siguro yung mga pain na nararamdaman ng mga tao. Mga paghihirap nila. Ayun, sana kung pwede lang mawala at pwedeng tanggalin. Pag ika nga sabi ni Kim, kailangan nating pagdaanan yan because Because it's part of being human. yes, tsaka growth. Correct. Wait, maganda yung question, can you scroll it down? Ay, yung kanina nalampasan. Maganda yung tanong na yun eh. Parang what will make you disappear? Aside from love, what will make you disappear? What else can make you disappear? Okay, go Lovely. Gusto ko yung sagot mo. Sa utang, di ba? Pag may utang ka, parang ayoko na. Disappear na lang ako. Disappear na lang ako. Yun, so aside sa love, sa utang, ganun. Diba? Ano ba? What else? Karina, Wilma, what else can make you disappear? Siguro kapag napagod na, Ay. ganyan. Sometimes you wanna be alone para may me time ka naman muna. Oo. Mula kay Joe M. Madrazo ng Deval Digital Creators. For Kim, what were your go-to self-care habits during the filming to balance the stress? Wow. Pa naman din yung tanong. Grabe naman, stress ba siya? Hindi Advice. naman. Ako nag-workout naman ako tuwing umaga talaga. You guys work out together, right? Hindi naman lagi. Wow, hindi naman lagi. Nagkakataon lang. Ay! Pero tandem ng shoes, tandem ng... Saan tandem ng show? Pareho ng Hindi bike. naman. Di ba? Hindi naman. Pero nag-workout ako para makakapag-distress. Tama. Tsaka, endorphins na rin yun. Correct. Parang saka sa brain di ba? Para mas functioning. Pao, ikaw, how do you, balance stress or fight stress? It's the same thing. Parang workout rin. Parang the first thing I do in the morning is workout. Tsaka lagi kang
sinestress na lately ko lang natutunan, okay palang balansehin yung work tsaka yung pahinga. Ayan. Kailangan hinahanapan talaga ng tamang balance para makaiwas sa stress. Agree. What advice would you give, Pao, to people going through heartbreak? Siguro yung advice ko sa mga may pinagdadaanan ngayon is it's not the end of the world. Parang minsan iniisip natin katapusan na ng lahat, pero habang pinagpapatuloy natin yung buhay natin, mas nagkakaroon tayo ng mas nakakahanap tayo ng mas mabubuting at mas magagandang mga bagay na dumarating sa buhay natin. So, it's not the end of the world, and there's always something to look forward to. Saka just go through it, no? Parang kung heartbreak, sige, sulking sadness, di ba? Tapos after nun, laban lang, ika nga ni Wilma. Ito maganda, from John Buenon of kumagkao.com for Kim. Kim, you and Pao are very experienced now when it comes to love. What do you think is the reason why people should not give up on it and still have a relationship? Grabe naman yung sobrang experience na parang ilang naman jowa ko, dalawa lang sila. Uy, walang comparison. Pero, ano nga ba yung tanong? What do you think is the reason why people should not give Up on love. Kasi, di ba, love naman ay isang bagay na nararamdaman natin na hindi siya nabibili, tsaka hindi siya nabibigay. Di ba, kahit sobrang trabaho mo, sobrang mabait kang tao, hindi naman siya kusang binibigay, ini-experience siya. Tsaka part siya ng pagkatao natin, na kapag nagmahal tayo, masaya tayo, kapag nagmahal tayo, malungkot tayo, ang daming nabibigay sa atin na emotions that makes us human. So, Lord, darap lang. Tawa ka. Paano ba sa ganito? Hindi lang dapat sukuan yung love. Huwag mag-close ng any doors. Dahil kung hindi man siya dumating ngayon, malay nyo bukas, or malay nyo katabi nyo lang. Hindi natin alam eh. Ang daming sinasabi ng love sa atin na pinapa-experience sa atin and sinasabuhay din natin. No, like you. Nakita namin sa'yo. I mean, we all saw you go through heartbreak, pero you didn't give up. Hindi naman dapat talaga sukuan ng love. Kasi kaya nga siya ginawa para i-experience, hindi para i-block. Okay. I have a question, Pao and Kim. Did you expect that you guys will be this close? Di ko nga alam, mga katrabaho ko to sa 18 years ko sa industry. Di ba parang kailan ba tayo pang 16th year na pagiging artista? Kasi sabay tayo simula, di ba? Mas matanda ka lang sa akin. High school ako, pinapanood na artist. Uy, hindi oh. Napanood kita sa Starstruck. Masayo ka pa Kasi doon. pinapanood mo na ako ng mga panahon. Yeah! Actually, bumoto ako. Nawala ako. Nawala din ako. Mag-disappear na tayo. Sabi ko, what was the question again? Did you expect that you guys will be this close? Ako, Pero would you confirm first that you guys are close now? I would say yes after Okay. two projects. Okay. But I never did. I never expected me to... Actually, hindi ko nga alam na makakatrabaho ko si Kim. But you manifested it. I wanted to work with her. Pero, ayun, never ko talagang in-expect. Kasi parang, after a while, parang naging iba na rin yung tahak ng mga gusto kong gawin. So, hindi ko alam na kay Kim pala ang bagsak ko. Buti ang ito na lang yung trivia ko na to. Okay tayo na. Pero yung wala na further question. May nabibigay ko sa Pierre March 26. You haven't answered it. I'm speechless. Did you expect it to be this close kayong dalawa? Hindi talaga. Kasi hindi ko alam paano ko siya kakausapin eh. Saka alam mo, Kim, kaya ako tanong Parang yun. layo talaga eh. Nagpa-backtrack sa mind ko yung dynamics nyo, body language nyo nung linlang. Grabe naman. Tapos, hindi, kasi nga nai-interview ko kayo eh. So nakikita ko yung parang dati, parang medyo lang pa. Pero ngayon, hampasan, hawakan. Yes. Yes. Diba? Nagwo-workout Grabe together. naman. Adjust baon. Adjust
acting. So, Paano ko sasagutin yun? hindi ko alam, be. Kasi Lusutan mo yan. tatlong projects naman ang kasi pinagsamahan namin. Tapos na-experience na rin namin ng iba't ibang klase ng intensity ng pag-arte. Minsan, di ba, direct, minsan pag umaarte ka, minsan kailangan mo talagang kilalanin yung tao. Yung parang, tapos marami na rin naman kaming, pinubis. Pero parang, nagiging close talaga kayo pag nagkakasama talaga kayo sa project. Sana nakakatuwa lang, Kim, nag-work yung manifestation ni Pao. Naka-work ka na. Feeling. Pero masaya. Hindi ko talaga maisip na makakasundo ko ang isang Paula Avellino na hindi nagsasalita. Nakatayo lang siya, actually, na titignan ka lang niya. Oh, galing. Thank you for answering that. Next question is from Robert Requentina ng Manila Bulletin. For Kim and Pao, how did you celebrate Valentine's Day at sino mga kasama mo to celebrate it? Nagpadala ng bulaklak, right? Ilan yun? 2 bouquet ba yun, Kim? Isa lang. Ay! Nakasulat? Kimberly. Yeah, Kimberly. Ako po yun. Kasi parang Pao said na meron siyang commitment, no? Sinerenade ko yung people of Negros Province. That's right. Pero you made sure before you left that the flowers arrive early in the morning. Yeah. Kaya may pinadala akong flowers. Yes, tapos syempre pagising mo, wait, Kim, may flowers ka daw. Oh, saan galing? Yes, tapos Kimberly. Ay, Kimberly, kay Derek Loren, Kimberly Sue. Kimberly Sue. Pagbukas, yes. Alam mo ba, muntika na sumbong ko. Nilagyan ng story yung kwento niya. Sa paulit-ulit na pagkakataon. Ano nakasulat, if you don't mind? Happy Valentine's from Paolo. Yan. Tinok ko yung sarili. Okay. Salamat, Kim, for sharing that. I-describe ko yung sarili ko, di ba? Mukhang delikado na ako. Okay, balik lang tayo sa movie, no? Medyo nagiging ano na tayo, parang too personal, di ba? Parang, Oo, balik tayo sa movie. Kasi Eto yung na movie nga. talaga napakaganda. eto na nga, Direk Kim. Chad, magkwento ka pa. Eto Nandito ka na, pala, Kim. Direk? Ano? Kausapin ka namin. Kim, in the movie, Sari and Jolo will cross paths, but based on personal experience, what can you share to keep the spark alive? So, in real life? Okay. Siguro based on experience nyo, how do you keep the fire burning? Direk? Sagot ko, Direk. Parang meron ka din, headline. Tingnan na, Direk. Paano daw mag-spark? Kasi, Direk, go. Ang galing talaga ni Direk. First movie actually ni Direk Chad. First movie namin ni Pao. First movie ni Direk Chad. A lot of firsts. A lot of first. Tsaka kami din lahat. Halos first time namin magkakatrabaho. Kaya, Lord, ibigay niyo na sa amin. Sana maraming manood talaga. Diba, Direk? First time din ni Cookie. Palabas sa Ay, speaking of, sino nag-voice nun? Melay. Melay! Si Mika. Oh, ang cute. Kaya nakaboses niya, no? Okay. Carlos Aragon, Mega Kapamilya. Sa title na My Love Would Make You Disappear, may na-experience ka na bang na-disappear na isang tao sa pagmamahal? Dahil sa pagmamahal? Natanong na yan kanina, no? So, we move on to Trisha Matias of Metro. Pao, you're more into heavy drama and serious roles. How have you adjusted into rom-com? With the cheesy pickup lines, di ba? Kilig eksenas. Tinuruan ka? Kim? Hindi naman. Parang, of course, there's always... Sobrang galing niya. May baseline lagi. Baseline is always for me the script and the character, and of course, parang hand in hand also with the vision of their director. So parang doon lagi nakabase. Pero slow burn ako eh. Kailangan kong kailangan brinebreakin ko, kailangan ninanamnam ko talaga siya bago ako totally mag-adjust sa character. Siguro kaya rin yung napapansin ni Kim when I was in Linlang. Medyo mabigat yung pinagdadaanan ng character and parang ang bigat talaga nung
ng buong story. Sec Kim naman, parang, of course, adaptation. Nakakatawa naman yung situations, pero may mga trauma naman. And dito naman, parang ganun din. Parang, I always base it on the character and the script. Pati yung vision ng director. Thanks, pal. Now, for Kim, since rom-com is your genre, what more can Kim offer as Sari that we haven't seen before? Grabe naman yung genre ko, rom-com. Pero, ito na ang pinakamahirap na rom-com na nagawa ko. Direct, di ba? Sinasabi nila, Carmi, ang galing mo daw, oh. Yes. Hello! Sobrang hirap, honestly. Pero sinasabi ko talaga minsan kay Direk, kinakabahan ako lagi pag tumutugtong ako ng set. Kasi minsan, rom-com ba to? Sandali lang. Tapos magpapatawa, magpapaano. So, ang dami-daming emotions ng movie na to. And, ano siya, mature rom-com na nakakatawa, maraming pabubulutan ng aral, and at the same time, susuntukin ka ng realidad ng buhay pagdating sa pag-ibig.